Magandang hapon, ako po si Karen Davila. Narito na ang nagbabagang balita sa oras na ito. Kapamilya, hindi bumibitiw ang buong puwersa ng ABS-CBN News habang nananalasa ang bagyong Pepeng. Ramdam na ng mga taga-Tugigaraw ang hangin na baon ng bagyong Pepeng. Naroon ang ating kasamang si George Carino, nagbabantay pa rin. George. Karen, hindi lang ramdam, kundi mula pa kaninang alas 11 ng tanghali ay binubugbog na ng bagyong Pepeng itong lungsod ng Tugigaraw sa lalawigan ng Cagayan. Mga bandang alas 11 nagsimulang bumugay napakalakas sa hangin at hanggang ngayon hindi ko malamang naririnig ko pa sa background ko yung ungol, yung atungal ng hangin habang humahampas dito sa mga puno. Marami ng puno yung bagsak ngayon at mga linya ng kuryente ang nakalatag sa kalsada. Bilang katunayan, itong sasakyan namin ay stranded na ngayon dito sa loob ng kampo ng PNP, yung regional headquarters sa matatagpuan dito sa Tugigaraw. Ang visibility sa kalsada ay masusukat. Ikumpara natin sa haba ng isang basketball court, ganun lamang yung malinaw na visibility na sino mang tao magtatangka. Napakababa ng hangin, Karen. In fact, kung gusto mong maglakad dito sa kalsada, pwede kang umusad kahit hindi ka humakbang. Mapipilitan kang lumaban doon sa hangin. Yung mga sasakyan kanina nakita ko yung napagsakan na ng mga sanga ng puno. Ayon kay Chief Superintendent Roberto Damian ng PNP Region 2, meron pa siyang report na nakuha na yung mga pino-force evacuate nila kahapon sa bayan ng Peña Blanca ay ngayon hindi na force evacuation ang kailangan, rescue na yung ginagawa ng Peña Blanca Municipality. Ang masakit nito, Karen, sa pinakahuling report nga kanina ng Pag-asa, bandang gabi pa o itong bagyong Pepeng bago dumating dito sa Cagayan. So malamang itong nararanasan namin ngayon ay tatagal pa hanggang mamayang gabi. At posible rin ayon kay dito kay Chief Superintendent Roberto Damian na yung northernmost towns ng Cagayan, gaya nitong bayan ng Santa Ana. Kung sa mga nakikinig at nanonood, Karen, yung Santa Ana po, kung titingnan ninyo ang mapa ng Pilipinas, ang bandang ibabaw sa kanan ng Pilipinas, mayroong parang sungay. Yung sungay na yun, yun yung bayan ng Santa Ana. Iyon yung tagpuan ng Dagat Pasipiko at ng Balintang Channel, kung saan sinasabi nga ng Pag-asa, kung hindi mo gabago ng direksyon itong bagyong Pepeng, ay hahagipin yung bayan na yun. Napakalayo pa namin sa bayan ng Santa Ana, Karen. Mula dito sa Tugigaraw, ay abutin pa siguro ng usually inaabot kami ng 1.5 oras pagka bumabiyahe. Yun ay kung hindi bumabagyo. So imagine natin, yung layo namin na ganitong binubugbog na kami ng bagyo rito, malamang yung pwesto na yun ng Santa Ana ay mas matindi pa yung inaabot ngayon, pati yung pwesto ng Gonzaga. Yung kasama natin sa ABS-CBN Regional Network Group sa Tugigaraw Bureau, si Bridget Mayor, ay naiibig ngayon sa bayan ng Bugay at hindi sila makausad pa dahil nga sinasalubong na sila ng napakatinding ulan at hangin doon sa bayan ng Bugay. Yung bayan ng Bugay ay mga 2 oras pa layo dito at yung nararamdaman nilang sungit ng panahon ay halos kapareho na rin sa nararamdaman namin ngayon dito sa lungsod ng Tugigaraw. Sisikapin namin, Karen, na lakarin na ni Gani Tawataw, yung aking cameraman. Iiwanan na namin yung sasakyan namin dito sa kampo ng PNP dahil itong kampo, mas malalaki pa sa bilog ng katawan ko yung puno na bumagsak dito. Hindi nakakayanin ng ilalim ng 4x4 na pickup na ginagamit namin. Kung kaya't kami ni Gani Tawataw ay magpipilit na lumakad dito sa malakas na hangin at malakas na ulan papunta doon sa kinaroroonan ng ating satellite para sa lalong madaling panahon ay maipahatid natin sa ating mga kababayan at nanonood yung pinakahuling pangyayari na umiiral ngayon dito sa lungsod ng Tugigaraw habang binubugbog kami ngayon dito ng bagyong Pepeng. Karen. George, sapat ba ang paghahanda na ginawa sa probinsyang yan? Sa klase ng pambubugbog na inaabot ngayon nitong Cagayan, Karen, hindi pa masusukat ngayon kung gaano kasapat yung paghahanda na ginawa nila. Oo, mayroong paghahanda. Pero ang tanong kung sasapat pa, walang makakasagot pa nun. Sabi nga ng Regional Disaster Coordinating Council kanina, yung nararanasan namin ngayon, baka baliwala pa ito
The worst is yet to come. Alas 8:30 pa lang, Karen. At sinasabi nga ng Pag-asa, bandang gabi pa darating. So, meaning ilang oras pa bibilangin natin bago dumating yung talagang pambubugbog ng bagyong Pepeng. Karen. Maraming salamat, George Carino, at mag-ingat kayo dyan. Samantala, alamin natin ang eksaktong lokasyon at lakas naman ng bagyong Pepe ngayon. Nasa Pag-asa si Jenny Reyes. Jenny, ano ba ang latest? Anong oras babagsak itong si Pepeng? Karen, ito nga kasi nakaraang 2 oras ay medyo bumilis ang takbo ni Bagyong Pepeng at mula 17 kilometers per hour, bumilis ito ng hanggang 24 kilometers per hour patungong west-northwest. Ang naunang expected landfall ay mamayang gabi pa dapat, pero dahil nga bumilis itong si Pepeng ay mapapaaga ang dating nito at magla-landfall bandang alas 3 ngayong hapon sa Cagayan. Ang mata ni Pepeng ay nasa 60 kilometers east na ng Tugigaraw City o 100 kilometers southeast ng Apari, Cagayan. Hindi naman siya lumakas, na panatili pa rin sa hanggang 175 kilometers per hour ang maximum sustained winds at meron pa rin itong pagbugso na 210 kilometers per hour. Karen, katulad nga nung sinabi ni George, masama na ang lagay ng panahon sa Tugigaraw at ayon nga sa Pag-asa doon sa kanilang regional office dyan sa Tugigaraw ay umaabot na sa hanggang 120 kilometers per hour ang nakaregister na hangin. Nadagdagan pa nga ang mga lalawigang isinailalim sa public storm warning signal dito sa Batanes Group of Islands. Ito yung signal number 3, Batanes Group of Islands, Cagayan including Babuyan and Calayan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Mountain Province, Abra, Apayao, Kalinga at Northern Isabela. Signal number 2 naman sa ibang bahagi ng Isabela, sa Ifugao, Nueva Vizcaya, Benguet at La Union, at signal number 1 sa Quirino, Aurora, Nueva Ecija at Pangasinan. Yan ang pinakahuling update mula sa Pag-asa at mamayang alas 5 ay muli nila tayong bibigyan ng update para malaman ang lokasyon ni Bagyong Pepeng. Karen? Maraming salamat, Jenny Reyes. Samantala, maging una sa balita, i-text nyo lang po ang alert on sa 2366 at manatili po kayong nakatutok sa ABS-CBN para sa aming mga updates kaugnay pa rin po ng Bagyong Pepeng. Mag-ingat po kayong lahat, mga kapamilya, at magandang hapon.